Oo, may ilaw. Ayun. Ay, magandang umaga sa ating lahat. Magandang tanghali at magandang gabi. Magandang gabi dito. Magandang umaga sa Asian and siguro tanghali sa ibang bansa. Di ba? May ganun, ano. Ayan. May galabi shout out sa ating lahat dyan. At kumusta kayo, guys? Ayan. Mga kabansa ko, ready na ba kayo sa mangyayari? Naka-ready na ba kayo kung may mangyayari na? Ayun. At least kahit paano nagsalita na si Inday Sara, no? Si Vice President Inday Sara, at inilabas na niya yung kanyang saloobin. Actually guys, sa totoo lang, kilala namin si Inday kung yung Vice President natin. Kilala namin yung ugali niya. Kaya lang kasi, nagtitimpi siya noong mga time na yun na nandun pa siya sa DepEd, ano? Na nandun pa siya sa kabinete ni BBM. Alam niyo, sa totoo lang, ang dami nang lumabas na revelation at hindi lang doon. Ang pinaka-worst dito, worst to worst nangyayari sa kadahilanan na mismo na ang mga cabinet members niya ay halos sila lahat ay mga bangag. Naggumagamit talaga ng coke. So, gano'n naman talaga guys. Sinasabi ko naman yan noon, no, yung nangyayari dun sa, na isang presidente dati na sino yun na, yung kanyang mga tauhan, binibigyan niya ng drugs, pati nga asawa niya para maging manhid. Alam niyo yun? Ngayon, ikukumpara ko dito kay President BBM, yung presidente nating bangag. BBM, bangag na bangag si Marcos. Ayun, no? Na Hitler. Para ikukumpara ko siya kay Hitler. Kasi si Hitler kasi, yung mga tauhan niya, lahat ng mga niya, tsaka yung pati asawa niya, pinapakain niya ng opioid. Alam niyo yung opioid? Para magiging manhid. Oo, kasi nga, syempre, that time, gyera na talaga, no? Pataya na talaga nangyayari. So, ito naman kasi ngayon kay Bongbong Marcos, yung mga cabinet members niya, classmates niya, doon sa Coke Nation. So, ngayon, binitbit niya na sa Malacanang yung ka-nation niya. So, alam nyo, hindi ako mag-aatubili na sabihin na one day, malalaman na lang din natin na yung mga generals, yung mga nasa malapit sa kanya, at yung ibang PSG niya, ay pagkakainin niya ng Coke. Sa kadahilanan niya, para kayo ay mananatili sa akin, na kapag kayo ay nabaliw na dyan, sa pagkain na yan, hindi na kayo makakawala sa akin. Dahil babalik at babalik kayo at bow na kayo ng bow sa akin. Ganun yun. Guys, kung ang matitino ngayon ay hindi kakasa at hindi gagawa ng paraan para matigil ang kabulustugan na to habang maaga pa, alam nyo yun, mananatili yan. Magtuloy-tuloy yan at tayo, hanggang salita na lang tayo, habang siya ay nag-i-enjoy sa gobyerno natin. Habang yung mga cronies niya ay mag-i-enjoy. Ito lang ha, binalikan ko kasi yung about sa mga crony ni Apo Lakay. Panahon ni Senior, no? Ni Marcos Senior. Kung pag-uusapan natin si Antonio Florento Senior, ay isang crony niya. So, lahat ng mga cronies niya ay talagang meron siyang iniiwan na mga properties, mga investments, negosyo at properties. This time, bakit nga ba itong si Tony Boy Florindo ay hindi makawala-wala dyan sa pundilyo ni BBM? At hindi lang doon. Kasi nga, siguro, utang na loob nitong si BBM at ng mga Marcos dito sa mga Florendo, sa kadahilanan na si Antonio Florendo Sr. ang may hawak ng mga properties niya doon sa iba't ibang bansa.
properties ni Apulacay Senior. So, ito ngayon, si BBM, syempre, natural, di ba? Kinuha na nila siguro, malay natin, hindi natin alam. Kung ibinigay ba talaga kasi nakapangalan sa kanila. Pero ang may gawa ng mga time na yun, si Imelday. Di ba? So, malamang, 100% kinuha na nila yung, nung sila naging, baka binalik na sa kanila, yung 3 property na nakapangalan ni Antonio Florendo Sr., no, na mga mansyon. Alam nyo, bumabalik-balik lang at ibinabalik lang nila at ginagawa lang nila itong mga ginagawa ng panahon ng ama niya. Ginagawa niya. Guys, Maharlika Fund, ilang bilyon yun? Nasaan ba? Hindi natin alam kung ano nangyayari sa pera ng Maharlika Funds. Bilyones din yun. Yang unprogram na mga magkanong bilyon din ang pinag-uusapan dyan Trilyon pala. Trilyones ang pinag-uusapan sa unprogram fund. Ngayon, kung yung unprogram fund na yun ang inilagay lang dun sa ganito ganyan, pero hindi pala totoo na napupunta talaga sa project yun, baka napupunta na sa kanila yun. Kasi sila ang may hawak nun. Then, yung PCSO, yung sweepstakes natin, yung loto natin pala, yung mga nananalo sa loto. Diba? Minamanipula nila yung lottery natin sa Pilipinas. Akala natin nanalo si Talpulano, pero si Talpulano pala ang kumuha ng pera, no? Yung mga ganun ba? Marami pa. So, yung pang ginawa nung panahon ng tatay niya, ginawa niya ngayon, talo talaga ang bansa natin. Talo talaga tayo. Kaya guys, sa susunod, sana man lang, sa susunod na moved, tuloy-tuloy na. Kung sana mangyayari yung sinabi ni Ka Eric na gagawin, I wish na sana marami ang sasama. Kasi minamanipulate na nila ngayon, especially dito sa mga sinasabi nila na yung binabalita ni Ed Lingaw, no? Na manipulation yun, guys. Mind conditioning. Sa Okta, mind conditioning tayo. Pero nasa tao na lang yun. Kung mahina yung pakiramdam nyo, mahina yung inisyatibo nyo, alam nyo yun, maniniwala kayo dun sa Okta research. So, alam nyo, pinag-aaway talaga nila. Kasi nga, ganito yon, dalawa lang din ang mapupuntahan. Kung mananalo ang BBM at mahihina tayo dito sa antay, no? Sa kontra, partido nitong grupo nila ni Marcos. Pagka nagtatalo-talo itong dalawang ito, syempre natural, pag hindi, halimbawa, manghihina ang grupo natin o grupo ng mga Duterte, mananalo sila, tuloy-tuloy sila hanggang sa matapos nila ang kanilang termino. Or otherwise, ang mananalo at magpo-progress dito ay si Leni Robredo at ang grupo ng liberal. Pero guys, actually, kulilat talaga yung mga yan. Sira ulo na talaga ang bubuto pa kay Leni Robredo. Pero si Leni Robredo tatakbo naman daw ng mayor. Yan, hindi naman daw tatakbo ng presidente. Ewan ko lang, ano? Kasi nga, masahol pa yan dun sa isang taong ganit din yung mga yan. Pero sa akin lang, yung mahinang mindset na lang ng tao o initiative ng tao kung maniniwala sa Okta research. Okay guys? So, Okta research. Kasi nga, ang ginagawa nila, minamind conditioning nila yung tao. At the end of the day, kung magtutuloy-tuloy ang termino ni BBM at tayo ay wala na, anong gagawin natin? Yung iba nag-give up na. Ganon. Or,
yun na nga, yung balak nila sa kabila. Alam naman natin, tuwang-tuwa sila, kumakain sila ng popcorn, habang nag-iinom-inom ng Coke, habang nanonood sa atin. Kasi alam naman natin, both parties kalaban yan. Dati, anong mga tawag nila sa mga Marcos? Magnanakaw. Diba? Magnanakaw at diktadora. Diktador. Anak ng dictator at magnanakaw na si Marcos Jr. Kay President Duterte naman, sasabihin na naman nila na si President Duterte ay isang mamamatay tao ng dahil sa war on drugs. Pero ngayon, bakit ganoon? So that means, ang grupo nila Idlingao at grupo ng Liberal Party, pinag-aaway-away lang ang dalawang kupunan na to. Actually, bakit? Wala naman tayong problema kahit hindi sila mag-aano, di ba? For me, I don't care kung dito ka sa amin papanig or doon ka sa... I don't care. Kasi nga, bakit? Dati pa, ganyan na talaga kayo. Kung anong pinangalan nyo sa mga Marcos at ano ang pinangalan nyo sa Duterte. At ayaw nyo ng Marcos at ayaw nyo ng Duterte. So kung magsasalita kayo sa stream media, wala naman akong pakialam dun. So ikaw, o tayo, yes, ikaw o tayo, na mga Pilipino, na naniniwala tayo na magkakaroon talaga ng random na pagbabago. Alam nyo guys, isa lang naman talaga ang kailangan natin Restore ulit natin ang bansa natin. Kung dati, tinatawag natin, hinihikayat natin at tinatawagan natin si President Duterte, Mayor Duterte, please, random change and restore our Philippines. Yan laging tinatawag natin, pinapanawagan natin sa kanya. Please, gamutin mo ang Philippines dahil nag-iikaos na si Inang Bayan. Ikaw lang ang gamot ng bansang Pilipinas, ni Inang Bayan. Random change and restore Philippines. Noon sa panahon ni Abnoynoy, sa panahon ng mga Luciferian partido, sa panahon ng Liberal Party. Pero ngayon guys, nung nabago lahat ni President Duterte at sana tuloy-tuloy na lang at itinuloy na sana lahat ng pagbabago. Kasi nagbago na actually. Sa loob ng 6 na taon, alam naman natin na very impossible na magkakaroon talaga ng successful war on drugs. Kasi nga, naandun pa rin yung mga drug cartels, drug peddlers sa bansa natin. Sa loob ng 6 years ni President Duterte, ini-strive pa rin yan ni President Duterte na sana matigil na to, sana malipon ko to. Paano mo kasi malilipon sa loob ng 6 na taon ang war on drugs na to? And ng mga drug peddlers at ng mga drug cartels sa bansa natin, ipapaano sa panahon ni Abnoynoy, narco-politicians ang may hawak ng drug peddlers? So anong gagawin? So sana nagtuloy-tuloy. Kaya lang, paano pala maituloy-tuloy iyong sumalo kay President Duterte ay isa palang narco-politics? Why narco-politician ang tawag ko dyan? Dahil nag-start si BBM noong 2012 na isa siyang addict ng cocaine. Siya ay isang senator at that time. At yung mga kasamahan niya, sila ay mga congressman. So sila ay mga narco-politicians. Diba? So maliwanag na ang sumalo this time ay isa rin mga narco-politicians at sila ang mga nasa likod ng mga narco-peddlers ay mga drug peddlers at drug cartels. Kung meron man ngayon, so wag ka nang mag-expect na malilipol nila to sa kadahilanan na sila ay ganoon din. Diba? Baka hindi natin alam. Tumatanggap na pala sila ng drug money or yung protection money. Diba? Na galing sa drugs. So sa panahon ni Abnoynoy noong 2012, ganyan na siya. Pati pamilya niya.
So, anong i-expect mo ngayon? Wala, di ba? So, hindi niya matuloy-tuloy at hindi niya talaga matutuloy at magagawa ang drug war ni President Duterte. So, ang gawin natin, gagawa't tayo ng paraan habang 3 taon pa lang siya. Kasi ang 3 taon, guys, na hihintayin natin, maraming mangyayari sa 3 taon na to. Itong 3 taon nga na to, lubog ng bansa, dapang-dapa. How much more pa kung ituloy-tuloy to? May 3 taon pa siya natitira. Magtuloy-tuloy yan. Paano na yung hinihikayat ng mga congressman ngayon na nagpapakano sila ng term extension? Diba? Nasaan ang mga bilyones para sa sa DPWH? Wala, diba? So, yun lang. Guys, please pray the Philippines. Kailangan natin ng random change at kailangan natin i-restore uli ang Philippines. Kailangan din natin ng kamay na bakal at kailangan natin ang tapang at malasakit ng mga Duterte. Ikaw at tayo. Laban lang, guys.